Ngayon na po'y pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga solusyon sa usapin po ng basura sa Metro Manila. Ito nga po'y bunsod ng paglitaw ng mga maladagat na basura sa mga daluyan po ng tubig sa Metro Manila. Bunsod nga po ng ilang araw pong buhos ng ulan at high tide. Hindi ba ho taon-taon ito nangyayari? Ayon nga po sa pagtatansya, kaya hong lumikha ng 200 megawatt raw ng kuryente mula sa 9,000 toneladang basura kada araw sa Metro Manila. Sa inspeksyon ng basurang inanod sa Jokno Pumping Station sa Pasay, sinabi po ni Pangulong Marcos na posibleng 1.5 taon pa ang kailangan bago masimulan ang programa. Ayon po naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, sinasabi daw po na posibleng sa Rizal o sa Navotas daw ang mga potensyal na lugar na maaari pagtayuan ng pasilidad na ang tawag ay waste to energy. Samantala, hindi naman agad-agad may papatupad ang pagtatanggal ng value-added tax of VAT sa system loss charges. Ang paglilinaw po ng Energy Regulatory Commission o ERC, posibleng abutin pa ito ng Disyembre bago maipatupad. Kinakailangan pa raw aprubahan ng BIR ang draft resolution ng komisyon para maipatupad ang pagtatanggal ng VAT sa system loss charges. Paliwanag ni ERC Chairman Saturnino 1, pupwede sanang maipatupad ito pagdating ng Setyembre. Yun nga lang, baka kailanganin ng BIR ng oras para makapag-adjust. Kinakailangan din daw plansyahin ng mga kooperatiba at pribadong distributor ang kanilang billing format kung babaguhin ang alituntunin sa system loss charges. At yan po ating bahagi po ng panayam kahapon kay Congressman Jose Alvarez. Pepito Alvarez tungkol doon sa sinasabi niya na masinsinang pag-aaral dito po sa system loss charges kung paano daw ito maiaalis o mababawasan. At samantala po naman, maaari daw ho namang dalhin ang Paxilica sa Palawan kung tutol dito ang mga taga-Luzon. Yan po sinasabi ni House Energy Committee Chairman Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez. Sa programang ito, sinabi po ni Alvarez na maaring itayo sa Palawan ang mga pabrika ng Paxilica kung ang mga nasa likod nito ang mismong magdadala ng kagamitan, pati ho kuryente at ilang pangangailangan. Giit pa ni Alvarez, marami daw pong tubig at nakatenggang lupa sa Southern Palawan na maaaring pagtayuan nito. Kailangan lamang daw na matiyak ng gobyerno na hindi ito malulugi sa magiging kasunduan para sa proyekto. Giit pa ni Alvarez, marami daw hong solusyon sa mga pangamba ng publiko kaugnay ng Paxilica Project. Importante dyan sa atin, yung job generation Ang dami nating Pilipinos makatrabaho dyan. Kailangan natin yan. Yung economy natin, yung environment natin, yung tubig natin, lahat masolusyonan yan. May paraan yan. Walang problema. Oo, pero ayaw nila. Salamat. Yan po ang tinig ni House Energy Committee Chairman Representative Jose Pepito Alvarez. samantala, lagpas na sa 300 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura na iniwan po ng habagat nang iniwan ng habagat sa mga nagdaang bagyo. Base nga sa datos ng Department of Agriculture na itala po ito sa 346.37 million pesos nito lamang Miyerkules. Higit 12,000 magbubukid ang apektado sa pinsala ng masamang panahon sa 10,000 ektarya ng taniman. Palayan nagtamo ng pinakamalaking pinsala sa 200 at 42 milyong piso. Halos 74 na milyong piso naman ang high-value crops at higit 12 milyong pisong mais ang nasira. Nasa 786,000 piso naman ang halaga ng apektadong livestock katulad po yan ng baka, kalabaw, manok at ng kambing. Posibleng umaabot po naman daw sa 21 trilyong piso ang halaga ng utang ng Pilipinas sa susunod na taon. Yan po sa pagtansya mismo ng Budget Department. Tinatayang aakit daw ng higit sa 8% ang debt stock ng Pilipinas sa 21.48 trilyong pesos sa katapusan po ng 2027. Dahil daw yan sa paghina po ng piso ngayong pong taon at pagbagal daw ng Fiscal Consolidation Program ng pamahalaan. Paliwanag po naman ng DBM, malaking bahagi daw ng balanse ng Pilipinas ay inutang noong pong pandemya at wala pa sa 50 pesos ang dolyar. Pero ngayon ay nasa 60 pesos na
ng halaga ng piso. Tinataya daw pong aabot din sa 3.3 trilyong piso ang halaga po ng uutangin ng gobyerno sa susunod na taon. Sa huling tala nga po ng Treasury, sumampa na sa 19 na trilyong piso ang utang ng Pilipinas nito lamang katapusan ng Hunyo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.